Pwede ka na ba sa aking voiceover? Tara, Quirino Province naman ang ating adventure today. Hindi ko talaga akalain na ganito rin pala kaganda ang Quirino Province. Ito yung daan papuntang Landingan Point. Madalas nakakadaan na rin ako sa mga ganitong road. Iba't ibang ganda ang pinapakita ng Pilipinas. May kanya-kanya silang mga kagandahan. Isa ito sa hindi ko makakalimutang adventure ko dahil grabing na-amaze ako sa greeneries. Lahat puro green. Ang linis-linis ng lugar na to. Quirino Province is the forest heartland of Cagayan Valley. Marami dito mga waterfalls, rock formations, water gorges. Meron dito mga white water rapids at mga limestone caves. Quirino Province dubbed as the forest heartland of the Cagayan Valley. Sinabi ko na nga kanina. It was created in 1971 and named after the former President Elpidio Quirino. Alam ko dito siya pinanganak si former President Elpidio Quirino. So, kaya pala pinangalan sa kanya yung Quirino Province na forest heartland of the Cagayan Valley, the sixth president of the Philippines. Quirino Province is known for its rugged topography which makes it a beautiful paradise for outdoor-loving travelers. Topography means is the arrangement of the natural and artificial physical features of an area. The topography of the island. Sa detailed description of representation on a map of the natural and artificial features area. At meron din pala silang festival dito every September ata yun, September 6 to 10 Panagdadapunan Festival, which is nakaka-relate din ako dito kasi isa nga rin po akong galing din po ako ng Cagayan Valley, from Isabela ako, so alam ko rin ang ibig sabihin ng panagdadapunan. So ito na nga po yun. Nung dumating po kami dyan sa Landingan Point, hindi siya season ng mga flowers, wala masyadong mga maraming bulak. Pero dahil magaling yung mga naging kasama kong mga writer, nakuha nila ako ng mga gandang videos kung paano magawa ng paraan para sa tingin ng maraming tao ay napakarami ng bulaklak. Magagaling silang kumuha sa akin ng pictures. Nakala mo parang postcard yung dating. Lahat na ng mga pictures ko na na-upload dyan sa Facebook. Grabe, ang daming mga na-amaze. Picture lover ka talaga. Appreciate mo talaga itong area na ito kasi peaceful. Hindi lang yan dyan kasi yung kanilang mga tourist spots. Meron silang mga water rapids. Nagaya nga ng nabanggit ko kanina. May mga caves sila na hindi ko napuntahan. Kaya pag may chance ulit, gusto kong bumalik talaga sa Quirino Province. Baka next year, paghahandaan ko ulit ang aking pagbabalik at mapuntahan yung mga magagandang falls nila, mga rock formation na nakita ko sa mga vlogs ng iba. Sobrang na-amaze ako. 2 lugar lang kasi ang pinuntahan ko nung nag-travel kami dyan. Short period of time, in just 5 hours, 2 lugar lang yung napuntahan namin. Best time na pumunta rito is yung early in the morning or 5:30 a.m. kasi meron din silang sea of clouds. Meron siyang sea of clouds. Hindi ko rin yun naabutan, napakasad. Pero na-appreciate ko pa rin, may mga konti-konti pa rin mga natira. At kitang-kita talaga yung karugtong na river from Cagayan. Si girl, artistahan na naman. Ang ganda nga nung tugtog ko dyan so nadinig ulit. So, ulit ako ng upload. So, lagyan natin ng voice over daw. Ito ang view. Sa baba pa lang to. Nung morning dito lang muna ako. At palit-palit outfit na naman ako niyan. Change outfit. Diyan sa baba. Yan yung deck dun sa baba. Actually, pwede sigurong bumaba dyan para mag-river cruise dyan. Meron silang mga bangka dyan sa baba. Hindi ko lang nakuhaan. May mga nakasakay na tourist, mga guests. Binabaybay nila yon yung river na yon papuntang Cagayan Valley. Ito yung aming side trip. Ito na yung side trip namin. If I'm mistaken, this is Gawagan. Yeah, Gawagan Nature Park. May mga rock formation din doon. Pero hindi ko na yun pinuntahan kasi nagmamadali na kami. Babalik ako dito kasi gusto kong puntahan yung Mactol Falls, Gagano Falls, at gusto kong maranasan yung water rapids nila. So that's it for today. Yun lang. See you in my next adventure. Sarap naman mag-travel. Sarap naman. Sarap.